kabanalan mo, ang puso ko'y inaalay sa'yo. Ipapakumbaba sa'yo, Panginoon, ang buhay kong ito'y gamitin mo sa isang pagsamba.
So, good morning po sa bawat isa sa atin. Ngayon pong araw ay linggo, ay ang araw upang tayo ay sumamba at bigyan natin ng papuri at pasasalamat ang ating Panginoong Diyos. Pero church, bago tayo mag-start, syempre gusto ko pong i-share sa inyo ang isang verse na to na kung saan maaari tayong ma-encourage sa pagsamba natin ngayong araw. Sasabi po dito sa Psalm 145 verse 2, I will praise you every day. Yes, I will praise you forever. Tunay nga po na sa bawat araw na dumadating ay karapat-dapat lang na bigyan natin ng papuri at pagsamba ang Panginoon. Yung pagsamba natin sa Lord ay hindi lang sa pag-attend natin ng online service, kundi maaari natin mag-glorify ang Lord sa kung paano tayo magsalita, sa kung paano natin gawin yung mga bagay na gagawin natin sa bahay, sa kung paano tayo mag-isip, at sa kung paano tayo makisama sa ibang tao. Tunay nga po na lahat ng aspeto ng buhay natin ay maaari natin gamitin para i-glorify at itaas ang pangalan ng Panginoon. Kaya naman church, this morning, huwag natin sayangin yung pagkakataon na to praise God at to glorify our Lord, kasi ito yung araw na para sa Diyos talaga. So, patuloy po natin purihin at sambahin ang Panginoong Diyos. Sa Diyos po ang lahat ng papuri at pasasalamat. Yes, Lord, we worship you and we praise you, Panginoon. Bless your name, Jesus. Para sa iyo po ang araw na to, Jesus. Proclaim your awesome power. Tell almighty deeds. Declare of your true kingdom of everlasting peace, and my eyes they look unto you always, and I am captured by your majesty. All of my days I will sing of your greatness. All of my days I will speak of your grace. All of my days I will tell of your wondrous love, your love in my life, your love. Proclaim your awesome power. Tell almighty deeds. Declare your future kingdom of everlasting peace, and my eyes they look unto you always, and I am captured by your majesty. All of my days I will sing of your greatness. All of my days I will sing of your grace. All of my days I will tell of your wondrous love, your love in my life, your love. All of my days I will sing of your greatness. All of my days I will speak of your grace. All of my days I will tell of your wondrous love, your love in my life, your love, your love in my life, your love, your love in my life, your love. Yes, Lord, we worship you, we praise you, Panginoon. Hallelujah, Lord God, Panginoon, nakila ka sa lahat, O God. Lord, tell us what you want us to do, Panginoon. Ang sabayan, Lord, magawa namin kung ano yung nais mo, Panginoon. Lumakad kami, Panginoon, ng naayon sa iyong kalooban, Lord God. Samahan niyo kami, Panginoon, sa anumang dako, Panginoon, anumang lalakarin namin, Panginoon, na pagsubok o problema man, Panginoon. Purihin ko, O Diyos. Oh, dear God, we ask for your favor. Come and sweep through this place. Oh, we desire
oh God, it's yours. Do your will, have your ways, be Lord God in this place. Oh, I want your will to be done, and I will climb this mountain, and I'll step on the shore, and I have chosen to follow and be by your side forevermore. And I'll climb, and I will climb this mountain, and I'll step off the shore, and I have chosen to follow and be by your side forevermore, and be by your side forevermore, and be by your side Standing here in your presence, thinking of the good things you have done, waiting here patiently just to hear your still small voice again. Holy, righteous, faithful till the end, Savior, healer, redeemer, and friend. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. Standing here in your presence, thinking of the good things you have done, waiting here patiently just to hear your still small voice again. Holy, righteous, faithful till the end, Savior, healer, redeemer, and friend. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. My soul Savior, your promise sure, your love endures always. My soul secure, your promise sure, your love endures always. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus.
last time, patuloy po nating awitan at sambahin at bigyan natin ng alay ang Diyos. Tuloy nga po na karapat-dapat siyang purihin at sambahin. And kantahin po natin tong kanta na to, which is yung Even When It Hurts. So tuloy nga po na sinasabi sa kanta na to na sa oras na tayo ay nahihirapan, sa mga panahon na tayo ay nagbibigatan sa anumang problema na dinadala natin, sa panahon na piling natin tayo ay tinalikuran ng mundo, tuloy nga po na patuloy na andyan yung Lord para sa atin. At in the midst of our battles, dapat patuloy tayong magtiwala sa Panginoon. Sa panahon na sinagot na ng Lord yung panalangin natin, sa panahon na tayo ay nag-aantay na kasagutan ng Lord, sa panahon na tayo ay nagtagumpay na sa mga goals natin sa buhay, tunay nga po na dapat hindi natin kalimutan yung Lord dahil sa likod ng mga success ng buhay natin, sa likod ng mga nasagot na panalangin, ay yung Diyos yung dahilan nun. Kaya naman po karapat-dapat na ibigay natin sa Lord yung papuri at pasalamat natin. Huwag po nating alisin yung credits sa Lord dahil yung credits na po na yun ay para sa Panginoon lang at hindi po para sa atin. Purihin po natin at sambahin ng Lord. We worship you, Lord. Itinataas ka namin sa mga oras na ito, Panginoon. Mangusap ka, Panginoon, sa iyong mga anak. Mangusap ka, O Diyos. Take this fainted heart. Take these tainted hands. Wash me in your love. Come like grace again. Come like grace again. Even when my strength is lost, I'll praise you. Even when I have no song, I'll praise you. Even when it's hard to find the words louder than I sing your praise. I will always 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 sing your praise. Take this mountain way, take this ocean tears, take this ocean tears. Hold me through the trial. Come like hope again. Even when the fight seems lost, I'll praise you. Even when it hurts like hell, I'll praise you. Even when it makes no sense to sing louder than I sing your praise. I will always sing your praise, Lord. I will always sing your praise. I will always sing your praise. Hallelujah, Lord. Purihin ka, dakilain ka, O Diyos. Tayo po'y patuloy na manalangin. Dakilang Diyos sa lahat, Panginoon, Ama namin, Lord. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon ito, Lord, na muli na mapupurihan ka namin, Panginoon, masamba at mapasalamatan, O God. Lord, tunay nga na sa kabila ng pangamba, Panginoon, ng takot, O God, ito ang lagi namin kasama, Panginoon, at ikaw ang siyang bumubura, Panginoon, ng takot sa mga puso ng bawat isa, Panginoon. Patuloy niyo po kami ng gabi, Lord God, at patuloy na magbago sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat, O God. Ito lang po ang panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen.
Isang mapabulong araw po sa ating lahat. Isang malaking opportunity and privilege na naman po na tayo ay magkasama-samang muli upang sumamba, magpuri, magpasalamat at maglingkod sa ating Panginoong Diyos. Nandyan kasama ang ating pamilya, kapatiran at mahal sa buhay kahit nasa kanya-kanya tayong mga tahanan. Dalangin ko po na ang bawat isa ay patuloy na pagkalooban ng ating Panginoong Hesus ng kalakasan, magandang kalusugan, probisyon, at pag-iingat sa mga panahon na tayo po ay naharap sa mga mahihirap na sitwasyon at mga pagsubok o hamon sa buhay. Manandalian po tayong manalangin bago po natin pasimulan ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat at kami po ay nagpapakumbabang dumudulog sa inyo. Kami po ay samahan ninyo upang sa amin pong paikinig at pag-aaral ng inyong salita ay patuloy na kami po ay matuto at makakilala pa ng lubos sa inyo at magamit namin ang aming matututunan sa aming pang-araw-araw na buhay at sa aming pakikisalamuha sa iba, Panginoon, kung saan kayo ay naibabahagi namin sa kanila. At sa pamamagitan ng aming buhay, kayo ang nare-reflect, Panginoon. Kayo ang nakikita, kayo ang nadidinig. Kaya naman humingi po kami sa inyo, O Diyos, ng karagdagang karunungan at pangunguna ng inyong banal na Espiritu upang ganap na maunawaan ang inyo pong mensahe. Panginoong Diyos, gamitin niyo po ang inyong lingkod upang maging daluyan, maging instrumento ng inyong mga biyaya at ng inyong pong mapagpalang salita. Panginoong Diyos, maraming salamat po. Ito po, Diyos, ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kami po ng aking maibahay at ilan sa mga kakilalang kaibigan at members ng aming pamilya ay may kinakahiligang libangang laro sa cellphone. Ito po yung larong Call of Duty. Ito ko po kinuha yung title ng magiging message ngayon sa atin ng Panginoon, kung saan atin pong aalamin at muling aalalahanin ang mga duties or mga tinatawag na gampanin nating mga Kristiyano na minsan nakakaligtaan o ginagawang kalimutan dahil sa mga sitwasyon o nararanasan sa buhay. Tayo po ay magbasa ng salita ng Diyos. Kung kayo po ay mayroong Biblia or Bible apps, buksan po natin sa Luke chapter 10 verse 2. Ayan niyo pong basahin ko sa inyo. Sabi po rito, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into His harvest field. Ano ang work o duty na ginagampanan mo sa church para sa Lord? Sa sitwasyon na meron tayo ngayon. Maraming churches po ngayon ang nabawasan at pansamantalang natigil ang mga gawain dulot ng hindi inaasahang suliranin ngayon na meron sa mundo. And as Christians, we need to obey rules na nilaan ng government for the safety ng nakararami. Pero di pa rin po tayo dapat matenga o mabakante because of this. Dapat po ay patuloy pa rin tayo sa paghahanap ng mga ways at mga estratehiya para patuloy na makapag-ministry o makapag-serve sa isa't isa at maging sa iba. Sabi nga, kung gusto may paraan, kung ayaw may dahilan. Isa-isahin po natin ang mga duty natin bilang mga Kristiyano. First, we are called by the Lord to evangelize. We are called to share the gospel. We are called to share God's word.
Paano? Yes, our communication now are limited physically, pero marami pa rin po tayo na may isip at magagawang maayos, mapayapa at effective na mga kaparaanan para tayo ay makapag-share ng salita ng Diyos. Ako po ay naniniwala na hindi lang ang aklat na Biblia ang salita ng Diyos, kundi maging ikaw, maging ako, tayo na mga anak ng Diyos, ang bawat Christian churches ay kabahagi at may tuturing din na kanyang salita para magparating sa iba ng kanyang pag-ibig at biyaya. And as Christians, ganito dapat ang mindset. According to Romans chapter 1 verse 16, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Sabi naman po sa Acts chapter 13 verse 47, inilagay kitang liwanag sa mga hentil upang maipangaral mo ang kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. We are God's instrument. We are God's light and salt for the world. At ano ang daladala o dadalin natin para sa iba? Salvation, ang kaligtasan ng Panginoong Jesus. Kaya bakit matatakot? Bakit papapigil? Bakit mahihiya? Bakit ipagdadamot? So sabi, go, share the gospel, bring the salvation. There are many ways kung atin pong ihingin sa Panginoon, kung atin pong ipapanalangin, at kung atin pong hahanapin. Sabi po sa Proverbs chapter 11 verse 30, the fruit of the righteous is a tree of life, and the one who is wise save lives. Tuwing may prayer time tayo, humingi tayo kay Lord ng wisdom. Tama po ba? Gusto nating maging wise. Sabi po dito, save lives by sharing Jesus or by sharing God's Word. Sabi naman po sa Mark chapter 16 verse 15, go into all the world and preach the gospel to all creation. So, our number one duty, share, preach the gospel. The life, the teachings, and salvation of Jesus. Sa mga nagsasabing mahirap ang sitwasyon ngayon, mahirap mag-share ng Word of God. Sinasabi po ng 2 Timothy chapter 4 verse 5, ngunit ikaw, maging mahinahon ka sa lahat ng sitwasyon at oras. Magtiis ka sa panahon ng kahirapan, gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng magandang balita at pagbutihin mo ang iyong paglilingkod. Before we proceed to our second duty as a Christian, so hayaan niyo pong balikan natin yung prayer of acceptance by using A, B, C na gagamitin natin or gagamitin niyo as prayer matapos ninyong i-share sa iba at tanggapin si Jesus at ang kanyang salita. Umpisahan po natin sa letter A. Ibig pong sabihin ng letter A is to admit that you are a sinner. Ito yung moment ng pagkilala nung person sa kanyang sarili bilang isang taong nakagawa ng kasalanan. At mga pagkakamali na nagnanais yung tao na yon na makatanggap ng kapatawaran at pagbabalik loob sa Panginoon. Next, letter B, ibig sabihin naman, believe in Jesus. So, tatlong part po yan, A, B, C, yung magiging laman ng ating prayer. Again, believe in Jesus. Ito naman yung sandali sa prayer na yung tao ay nagbibigay ng kanyang pagtitiwala
pagsampalataya at paniniwala sa pag-ibig at sakripisyo ng Panginoong Hesus, kung saan ang Panginoon ay nag-alay at namatay para sa kasalanan ng lahat, para tayo ay maligtas at makapagbalik loob sa Diyos. At yung panghuli, yung letter C, ibig sabihin naman is confess Christ Jesus as your Savior and Lord. Ito naman yung sandali sa panalangin kung saan yung person ay yung ginagawang kilalanin ang Panginoong Hesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Kaya naman kapag tayo po ay nagkakaroon ng ganyang opportunity na samahan ang isang taong tumanggap at magbalik loob sa Diyos, maaari po natin gamitin guide ang ganong klaseng panalangin. Letter A, admit bilang isang makasalanan. I-admit mo sa sarili mo. Letter B, believe in Jesus. Then the last part, letter C, is to confess Jesus as your Savior and Lord. Bago po tayo magpatuloy sa pangalawang duty natin bilang mga Kristiyano, ay nais ko pong kayo ay samahan sa panalangin. Ngayon, sa mga kapatiran o sa sino man na nagnanais na tumanggap at kumilala sa Panginoong Hesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas sa kabila ng panonood at pakikinig ng mensaheng ito ng Panginoon. Hayaan niyo pong samahan at pangunahan ko po kayo sa panalangin. Mangyari po lamang na sundan at sambitin lamang po ninyo ang inyong maririnig na panalangin ng mataimtim. Tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, ako po ay isang taong makasalanan at nakakagawa ng maraming pagkakamali sa aking buhay. At ako po ay nagpapakumbaba at taimtim na nagnanais na humingi ng paglilinis at kapatawaran sa aking nagawang kasalanan. Panginoon, ako po ay naniniwala at sumasampalataya na ikaw ay nagsakripisyo at gawang ialay ang iyong buhay para sa ikaliligtas ng aking kasalanan. Ikaw ay nabayubay sa krus. Ikaw ay punong-puno na tinanggap ang mga pasakit upang ako ay linisin at ang sangkatauhan ay linisin at iligtas sa kasalanan. Panginoong Hesus, nais ko pong sabihin sa inyo mula sa aking puso na ako po ay nagsasabi na kayo po ang maging Diyos, maging Panginoon at maging tagapagligtas ng aking buhay. Kinikilala ko po kayo bilang aking Panginoon at bilang aking tagapagligtas. Kayo po ang gumabay at pumatnubay sa akin sa bawat araw ng aking buhay at sa pagsisimula ko bilang isang anak ninyo at bilang lingkod at bilang isang Kristiyano. Panginoon, maraming salamat. Ito po ang aking panalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Matapos nyo pong manalangin sa Panginoong Jesus, amin lamang pong maipapayo sa inyo na lagi lamang po kayong makinig ng salita ng Diyos at isabuhay at ituro din ang mga ito sa mga pagkakataon na dumating. At kayo po ay magpatuloy sa pagdalo sa ating mga worship services, actual worship man, or sa online worship. So, tayo po ay dumako na sa pangalawang duty natin bilang Christian. We are called by God to make disciples. According to Matthew chapter 28 verse 19 to 20, therefore, go and make disciples of all
nations. Tandaan po natin, Christianity without discipleship is always Christianity without Christ. Yan po yung next step after nating magawang maging lingkod maging tagasunod ng Panginoong Yesus. Kaya naman, let me share to you ang ilan sa mga dapat nating i-consider when it comes to discipleship. Atin pong gagamitin ang bawat letters ng salitang discipleship. So, ilang letters po yan? D-I-S-C-I-P-L-E-S-H-I-P. So, ano po ang mga dapat nating i-consider sa pag-disciple? Unahin po natin, letter D. So, kung meron po kayong mga notes, pwede nyo pong ilista yan. Decide who to disciple. Yan po yung isa sa mga dapat nating una i-consider. Maaring kasama or isama natin dyan ang mga kapatiran na bago sa pananampalataya o mga kapatiran na need mag-join sa discipleship ministry na hindi pa nakapag-undergo ng discipleship. That's letter D. Then next, letter I, invite them to join you. So mahalaga po yung communication. Communicate. Talk to them personally. Contact them through phone calls, pwede sa text, or pwede rin mag-invite through chat. I-promote nyo din ang discipleship ministry during worship services or sa pamagitan ng online. Letter S, survey their needs. Interview them. Kausapin sila at alamin kung saan at anong mga topic sila interested. Kung ano yung mga gusto nilang pag-usapan. At kung ano yung kanilang mga kailangang matutunan at malaman. Kasi mahirap lang kung tayo lang lagi ang mag-iisip ng topic. So maganda yung interesado rin silang mapag-aralan or mapag-usapan. Letter C, choose Christ-centered curriculum. Or magandang curriculum. Or yung fit na curriculum sa mga kasama mo sa group. Gumamit ng swak at effective na discipleship study guides. Siyempre, yung inline din sa kung ano ang nilalakarang faith ng church. At kung ano yung makakatulong sa mga didisipuluhin mo. So, mahalaga yan. Then, another one, letter I, individualize your approach. Hanggat maaari, kung need one-on-one ang concern, yun pong gawin natin. Mahalaga rin na be sensitive to each one of your member sa kanilang mga concern sa discipleship ministry. Meron kasing kailangan naka one-on-one, merong minsan may pagkakataon na by group. Next, letter L, lunch meeting. Magsagawa ka ng mga schedule, i-calendar mo kung kailan kayo mag-i-start or magkikita-kita for the discipleship meeting. Maganda yung free at available ang time ng bawat isa. Next, letter E, engage in life together. Kilalanin ng isa't isa, hindi yung tipong kapag tapos na yung discipleship meeting, bahala ka na sa buhay mo, bahala na ako sa buhay ko. So, maging in touch pa din sa isa't isa kahit walang or tapos na ang meetings. Next, letter S, share assignment. Gawin din na magbahabahagi ng mga gawain. Halimbawa, sa prayer, si Juan, sa pag-awit, si Pedro, sa sharing time, si Judas. Hindi yung isang tao lang ang gumagawa ng lahat. Next, letter H, handover leadership. Yung hindi lang sa lahat ng discipleship meeting ay laging ikaw ang nagli-lead. So, ang gawin by next meeting or by next month, dapat iba naman ang tatay yung leader. Another letter I, inspire multiplication.
I-encourage din sila na di lang kayo dapat sa umpisa at hindi lang kayo hanggang sa matapos. Kundi ang bawat isa ay magkakaroon din ng i-disciple after ng inyong pagsasama-sama sa discipleship program. Then, last, letter P, provide ongoing support. Siyempre, sa ganitong gawain, hindi mawawala dapat ang support. Pwedeng moral support, financial support, or even prayers. So, yan po ang ilan sa mga dapat nating i-consider pagdating sa discipleship. Again, tandaan po natin, evangelism is telling people about God's grace. Discipleship naman is helping people or helping your brother and sister to walk in it. Discipleship means follow Christ's example. So, evangelism, discipleship, then the third duty, pangatlong duty po natin as Christian is the duty to pray for each other. We are called by God to pray. According to Jeremiah chapter 33 verse 3, sabi po doon ni Lord, call to me and I will answer you. James chapter 5 verse 16, ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. So ngayon, paano nga ba tayo manalangin? Gagamitin po natin as a guide yung Matthew chapter 6 verse 9 to 13 at yung salitang pray, yung P-R-A-Y, at may guide po tayo kung paano po tayo mananalangin. So how to pray? Let's start with the letter P. Ibig sabihin, praise for who God is and praise for what God has done. Yan po ay makikita natin sa Matthew chapter 6 verse 9 to 10. Sinabi po doon sa prayer ni Jesus, Ama, naming nasa langit, sambahin ang inyong pangalan. So, nandun yung pagpupuri at pagbibigay acknowledgement sa kung sino at kung ano ang magagawa at kayang gawin ng Diyos. The next letter R, repent. Pagsisisi, paghingi ng kapatawaran. Repent of sins we have committed, or repent of commands we have neglected, yung mga utos na hindi natin nasunod or nagawa. Yan naman po ay makikita natin sa Matthew chapter 6 verse 12 to 13. Sabi po doon, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iligtas mo kami sa masama. The next letter A, ibig sabihin, ask for the needs of others. Pwede ring ask for our needs. Nakikita naman po natin yan sa Matthew chapter 6 verse 11. Sabi po, bigyan niyo po kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. Yan po ang ibig sabihin ng letter A. Then of course, the last letter, letter Y, yield our will to God's will, or yield our agenda to God's agenda for us. Ito naman po yung nasa Matthew chapter 6 verse 10. Naway maghari ka sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Because we are called to pray, remember the word pray. So yan po ang pwede nating maging guide sa kung paano po tayo mananalangin or ipapanalangin ang iba. Sabi nga ng isang awitin, read your Bible and pray every day. Okay, next, the fourth duty
na meron tayo as Christian, God called us to read and study His Word. According to Joshua chapter 1 verse 8, wag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. At kapag natupad mo yon, sa ganon magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Gaano po tayo kadalas mag-devotion? Na kapag meditate pa po ba tayo, whatever the situation is, ano ang madalas nating ilagay o ilaman sa ating puso at isip. Ngayon naman po, isi-share ko sa inyo ang isang tool or another guide na maaari nating gamitin sa ating meditation or devotional time. So, babalikan po natin at gagamitin po natin muli yung salitang specs. S-P-E-C-S. So, habang tayo po ay nagbabasa, halimbawa, at nagninilay ng salita ng Diyos, of course, with notes and pen, so just focus on the word specs. So, isa-isang po natin ang bawat letra. Letter S, so magpo-focus po tayo dyan, dun sa verse. So, hanapin po natin yung sins na na-mention na kailangan nating forsake. Guide question dyan is, anong mga kasalanan ang nabanggit sa ating binasang verse na dapat nating ihingi ng forgiveness o dapat nating talikuran o dapat iwasan. So, yun po yung ibig sabihin niyan, letter S. Then, go to letter P. Kung merong sin, so ganun ang gawin. Kung walang nakita, so skip lang yon. Then go to the next letter, letter P. Promises from God that we need to claim. Guide question dyan is, ano yung mga pangako ng Diyos na meron sa aking binasang verse na dapat kong paniwalaan at angkinin na para sa akin. So, pag nakita mong promise yun ni God, hindi lang doon sa kanyang lingkod doon sa Bible, kundi alam mo para sa iyo din yan, then write it. I-claim mo yan. Pangako din yan ni God para sa iyo. Of course, hindi naman lahat ng promises na nabasa mo ay sa iyo, pero may mga promises talaga na general ipinagkakaloob at ipagkakaloob ng Diyos. Next, letter E, examples given that we should follow or not follow. Ang itatanong mo dyan habang nagde-devotion ka is, anong mga halimbawa sa aking binasang verse ang kailangan kong isabuhay o hindi dapat isabuhay? Bakit ganon? Sabi ko nga, hindi lahat ng nababasa mo automatically dapat mo din gawin. So, kaya mahalaga talaga dyan na humingi ka talaga ng guide. Pray ka, samahan ka ni Lord. So, hindi lang apply ng apply. Yes, may kailangan i-apply, pero most of that time, or minsan, may kailangan hindi i-apply. So, kukuhanan mo lang ng ibang lesson. So, yun po yung ibig sabihin nung letter doon, sa letter E. The next, letter C. Ibig sabihin naman yan is a command that we should obey or not obey. So, anong mga utos ng Diyos sa aking binasang verse ang dapat kong sundin at di dapat sundin at kuwanan ng aral. So, ganun din. Di lahat ng utos na nakita mo doon ay susundin mo. So, may mga utos na para doon lang talaga sa mismong settings na yon. So, may mga utos na kanila lang, hindi pang sayo. Meron din naman na utos na pang kanila at meron ding utos na utos din sa'yo. Ganun po tayo dapat uunawa sa mga salita ng Diyos na ating pong dinedevotion. And last, letter S, songs we can sing throughout the day as we meditate on the passage of God's Word. Guide question is, anong awitin ang maaari kong kantahin sa buong araw habang
pinagninilayan ko ang binasa kong verse sa Bible. So, yun po yung ibig sabihin ng 5 letra. Yung word na specs. So, S, sins. P, promises. E, yung mga examples. Then, letter C, commands. And letter S, songs. So, lahat ng answers sa bawat guide question using specs ay isulat lamang po ninyo sa inyong devotional notebook. Pero tandaan din po natin that the primary purpose of reading the Bible is not just to know the Bible, but to know God. So tandaan din po natin yan. Studying God's Word is highly important sa bawat pang-araw-araw nating buhay. According to 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain, at pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Para ano? Upang ang lingkod ng Diyos ay maging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Sabi naman sa Psalms 119 verse 105, salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay, sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. And according to Ephesians chapter 6 verse 17, gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. And lastly, we are called by God to love and serve each other. So yan po yung panglimang duty. Sabi si John chapter 13 verse 34 to 35, isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Kung paano ko kayo iniibig, gayon din naman, mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. 1 Peter chapter 4 verse 10. Sabi po doon, each of you should use whatever gift you have na na-receive, okay, to serve others. Dahil isa to sa mga duty natin bilang mga Christians at bilang servant ni Lord, hayaan nyong i-share ko naman sa inyo ang 5 simpleng mga kaparaanan para tayo makapag-serve sa iba. Number 1, serve where needed. Philippians chapter 2 verse 3, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyo na higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ng inyong sarili. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. So, volunteer your time and energy sa mga panahong kailangan ng ating service. Mapasaan man at sa kahit anong sitwasyon at sino mang nangangailangan. Sabi nga, there are more benefits to it than you think kapag tayo po ay naglingkod sa iba para sa Panginoon. So, pangalawa naman po, brighten someone's day. Magpangiti, magpa-good vibes, sabi nga ng iba. Sabi sa Matthew chapter 5 verse 16, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mga mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Go out of your way to help someone who's struggling. Gawan sila ng kabutihan at palakasin ang kanilang loob sa kabila ng mga pagsubok na kanilang nararanasan. Pangatlo naman,
intentionally pray with someone. Sabi po sa Ephesians chapter 6 verse 18, ang lahat ng ito'y gawin ninyo ng may panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa mga ganitong pagkakataon at sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang bawat hinirang ng Diyos. So, come alongside of a friend and invite God to work in their life. Or kung ano paman ang nililid sa inyo ng Holy Spirit na nais nyong ipanalangin doon sa tao na yun. Sa panahon ngayon, maaari kayong mag-pray online man or kahit hindi magkasama. That's number 3. Then number 4, take friendship online or kahit offline. Sabi po sa Ecclesiastes chapter 4 verse 9 to 10, ang dalawa ay mabuti kaysa isa, mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Build your real connections with your friends over a meal or a cup of tea or a cup of coffee. Sabi nga, make more friends, not enemies. That's number 4. And number 5, be a cheerleader in someone's life. 1 Thessalonians chapter 5 verse 11. Dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa at magtulungan kayo. Tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Find opportunities to lend a listening ear or speak words of life to others. So, isipin po ninyo, yung kapag nakakasama kayo ng ganitong tao or nakakausap nila kayo, nai-inspire ba sila? Sila ba ay na-encourage sa inyo? Gumagaan ba ang loob nila sa inyo or ang kanilang pakaramdam sa inyo kapag nakakasama kayo or negatibo? So, kaya kailangan hanapin po natin yung ganong opportunity. Maging instrument din tayo sa ikapapayapa ng loob at ikalalakas ng loob ng ating mga nakakasama. So, in summary, what is our duties as Christians? Number 1, we are called to share the Word of God. Number 2, we are called to make disciples. 3, we are called to pray for each other. Number 4, we are called to read and study the Word of God. And number 5, we are called by the Lord to love and serve others. So, yan po ang ilan sa ating mga duty. At yan po tayo patuloy na tinatawag muli ng Panginoon para sa patuloy na paglilingkod natin sa Kanya at sa ikalalawak ng Kanya pong paghahari. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na kami po ay inyong pinaalalahanan sa mga duties or pwedeng matawag na responsibility namin bilang mga Kristiyano after namin ma-receive ang inyong pong biyaya at habag at ang inyong kaligtasan. Maraming salamat, Panginoon. Kami rin ay humingi ng kapatawaran sa mga pagkakataon na kami ay nagpaisi-isi at nagpetiks-petiks, Panginoon, dahil sa sitwasyon na meron ngayon. Ngunit kung kami po ay may puso, ay alam namin na kami ay makakahanap ng mga kaparaanan. Patawad po sa mga pagkaantala at maging sa pagkalimot ng aming mga duties. Kung saan niyo po kami patuloy na tinatawag.
Panginoon, salamat sapagkat muli niyo kaming ibinabalik, Panginoon, bilang inyong lingkod, na patuloy na gawin ang sundin ang pagtawag ninyo sa amin upang patuloy na malakaran ang aming mga duties sa pagbabahagi ng inyong pong salita, sa pagbidisipulo, Panginoon, sa pagbibigay ng pagmamahal at paglilingkod sa bawat isa. Hindi lang may panalangin ng sarili, kundi may panalangin din ang iba. At maraming salamat din po, Panginoong Diyos, sa pagtawag ninyo sa amin na muling balikan, basahin at aralin ang inyo pong salita. Maraming salamat po, Panginoon. Kayo po ang siyang patuloy na magbigay lakas, inspirasyon sa amin, at patuloy na pangunahan kami ng inyong Banal na Espiritu, Panginoon, sa patuloy na pagbubulay-bulay at pagninilay ng aming narinig at natutunan sa inyo pong salita na yun. Maraming salamat po. Ito po, Diyos, ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus na tumawag sa amin at nagliligtas. Amen. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang
1, 2, 1, 2, 3, 4. Verse. Pre-chorus. Chorus. Interlude.